Thank you very much for the yung message ng kanta. The more we give time to walk with God, we will learn. Marami tayong natutunan. At tayo na ay mag-fail, God's there always to pick us up. Amen. Lovingly say to us, I love you, my child. So, yan po ang Diyos natin. So, don't falter o don't wag kang matumba na may pagkagismaya. Ever naman maranasan natin ay mabigat, mag-fail tayo. Nandiyan ang Diyos na very willing na magpatayo sa atin. Amen. Happy Mother's Day! Yung message natin para sa mga soon-to-be mothers. At kayo naman na mga kalalagyan, you have to listen to this message at observe your future wife at ka-fellowship ninyo para alam ito sa kanila ang isang virtuous mother. No, yan ang pag-aaralan natin na virtuous mother, woman. Wala namang mother na lalaki. Doon sa verse natin sa Proverbs chapter 31, particularly verse 10, nabanggit doon ang virtuous woman. And please stand up with me and we will read Proverbs 31, I should say, verse 10 to 31. So it's a 21 verses. I will read the New Living Translation. Sabi niya dito, who can find a virtuous and capable wife? She is more precious than rubies, than gold. Her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. She brings him good, not harm, all the days of her life. She finds wool and flax and busily spins it. She is like a merchant ship bringing her food from afar. She gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plant trees, work for her servant girls. She goes to inspect a field and buy it. With her earnings, she plants a vineyard. She's energetic and strong, a hard worker. She makes sure her dealings are profitable. Her lamps burns late into the night. Her hands are busy spinning thread, her fingers twisting fiber. She extends a helping hand to the poor and opens her arms to the needy. She has no fear of winter for her household, for everyone has warm clothes. She makes her own bedspread. She dresses in fine linen and purple gowns. Her husband is well known at the city gates, where he sits with the other civic leaders. She makes belted linen garments and sashes to tell to the merchants. She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. She carefully watches everything in her household and suffer nothing from laziness. Her children stands and bless her. Her husband praises her. There are many virtuous and capable women in this world, but you surpasses them all.
Charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will gladly praise. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Father God, bless your words as we meditate. We pray that you will help us, guide us through your Holy Spirit by giving us understanding, illumine our minds that we may be able to understand the message you want to bring us to grasp. Let it sink in our hearts that it will be our treasure, knowledge, and able to give us decision to live with your words, and it will give us better change in our lives, Father, as we grow and as we go walking with you. Father God, help us so that we open our hearts with all humility and will not reject every words that you want us to hear as we go through with your message. Help us and guide us then as we ask in Jesus' name. Amen. Sige, at tuwa kayo. Pag sinabi mong virtues, ay ito ay nakakamangha or something amazing, incredible, talagang wow na wow ka na ugali, na virtues. Yan ang virtues. Mapapawaw ka. Kung intindihin natin yung salitang virtues, ito ay hindi nagsasabing perfecto ang isang babae. Wala siyang pagkahinaan sa buhay. Wala kang mapupuna. Hindi naman necessarily na spiritually ang buhay niya ay flawless. Kasi sinadarinig ko kasi yung mga kababahin, pag-describe nila ang mga pareho nilang babae pag nag-ayos sa sabihin, wow, flawless. Flawless. Wala ka nang mapupuna. Flaw means yung mga dapat mong punahin. Pero dahil less siya, wala na. Kaya sabi ko, perfect. Parang ganun. But the virtuous woman na word here ay hindi tumutukoy sa ganun. No? Kundi, ito ay isang godly woman. Godly. Na ang buhay niya ay nagdudulot, nagpapahayag ng katalinuhan, wisdom, katapatan, faithfulness, kalakasan, bagamat babae siya, at takot sa Diyos. Itong mga katangian na ito ay nagpapakita ng isang tunay na kagandahan ng isang babae. Tunay na kagandahan ng isang babae na halos ang kanyang pagkatao, ugali at buhay, ang kanyang pagiging babae ay nagiging biyaya, blessing, no? Sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, at sa Diyos. Now, isa-isahin natin at kilalanin itong virtuous woman. Una, ay sa kanyang ugali. Sa verse 10, napakaganda yung salitang nagamit yan. Na sabi niya dyan, who can find a virtuous woman and capable wife who is more precious than rubies? Itong babae na ito ay meron siyang katangian sa ugali na
hindi mo kayang presyuhan. Alam nyo, ang isang bagay, pag may nagkagusto at sabihin niya, bigay mo ang presyo nito dahil gusto-gusto ko lang. Name your price, I will buy it. Tapos sabihin niya, hindi niya sabihin, hindi niya bebenta, pero sabi niya, walang katumbas yan. Walang presyo yan. Ito yung virtuous woman. Hindi pwedeng tapatan mo ng anumang bagay. Hindi yung sabi ni Mrs. O sige, dawatin yun, no kaya ito. Madawat na kung ni Mrs. No. Virtuous woman, hindi may papadawat. Wala siyang katangian na pahingi. Wala. Kundi, ang ibig sabihin niyan ay ito ay kayamanan sa mga lahat ng kayamanan. Mawala man ang kayamanan ko, ito na lang ang matitira ko kinako. Mayaman pa rin ako. Yan. So, yan ang pinapakita nito na babae, yung virtuous woman. She was valued beyond prices, amount, or whatever. Sa verse 30, may nabanggit doon about beauty. At sabi niya, beauty fades. Riches disappear. But the godly character has eternal value. Dito sa kinabubuhayan natin, mas nagigibabaw yung itsura, yung appearance, kaysa yung virtue o kaya yung pagkababae. Sa ating mga tao, karamihan yung itsurang tinitignan. Yung beauty. Pero ang Diyos, ang tinitignan, yung pagkatao. Alam nyo, interpret mo ito sa noong panahon. Hindi ko alam kung gaano kasikat at gaano ang paggamit na ng cosmetics noong panahon na yun kumpara ngayon. Ewan ko kung sila noon yung mga babae, puro make-up dyan, repair dito, repair doon sa mukha. Pero ang pagkakalam ko, yung noon lang ay yung mga pananamit, saka yung mga nilalagay-lagay nila sa kasi yan ang napuna ni Peter ron, yung adore herself, ganyan. Yung parang pagtignan mo doon yung salita na yun, may mga description doon na yung grabe na pananamit, pag-asa sa ayos ng buhok siguro, yung saka yung mga ilalagay na earrings, yung malalaki gold, mga ganyan siguro. Ngayon, na panahon, parang hindi masyado yung gold na ilalagay sa mga babae sa katawan nila dahil mahal. No? Riniplace yan ng mga puro repair. Parang mas matalino na ang tao ngayon kaysa Diyos na nag-design. Kasi kung dinadagdagan lang, nilalagyan itong katawan na ito, lalo sa mga babae, nilalagyan lang ng mga earrings, mga ganun, porcelas, mga damit na ganyan. Saka yung buhok, mga ganyan, kung ano dyan. Pero ngayon,
Hindi nilalagyan kundi dinadagdagan, nire-repair talaga. No? At kung minsan nakikita mo, magtataka ka, bakit ganun? Yung kilay ngayon, ngayon sabi ni Mrs. may nakita siya, hindi niya nakilala dahil nagbago yung kilay. Tapos tinitignan ko naman yung kilay ni Mrs. ko, sabi ko, kung minsan din nagtatanggal ng kilay niya, halos wala na ang kilay ng muli. Pero hindi nagdadagdag. Yung iba talagang tinatanggal yan, pinapalitan ng sulat. No? No? Sinusulatan na lang. Doon nakapokus ang mga kababaihan sa beauty. At doon naman na-attract yung mga lalaki. Pero kung balik ka talaga dito sa salita ng Diyos, kung tignan mo yung virtuous woman, ay iba yung ganda niya. At napuna na ito ay hindi gandang katawan, gandang physical. Kasi nandito yung sabi niya, fades. Alam niyo yung fades? Kung pintura sana, makukupas yan. Diba? Ay makita niyo yung mga matanda na tumanda na may nagkapera na kung ano-ano nang ginagawa sa katawan nila, yung buti si nanay, original, pinatanggal dito yung, tapos sinulatan ng ano, dahil hindi mo mapigilan na magsasag yung katawan, yung itong skin, no? Balat, tatanda na siyempre, makita mo nagkabaking-baking na, yung dati nakaganyan na magandang kilay, naging ganyan naman na. At hindi na maayos kasi magsasag yan. Ano? Marami. Dito, ang na-honor sa verse 13 ay makikita mo yung kagandahan sa pagkatao. Natutukoy dyan yung character. Ano? Kaya't lesson, dagdagan ko na to para hindi pure naman na pag-word. Mamaya sabi ng mga atong nakalalaki. Antayin mo mamaya. Kaya't sa inyo, yan ang tignan ninyo. Mahirap magkamali. Huwag mong tignan yung naipinta, yung mukha yung ganda sa mukha. Tignan mo yung original. Mga urik na beauty. Hindi ako naiya na ganito sa church natin. Napakasimple. Yan, si Mrs. Pwedeng masabi ko ito, hindi na gagamit-gamit ng kapulusan. Isip, bakit? Kung magamit naman siya ng foundation, kung meron. Kung wala, hindi naghahanap yan. Hindi parang demand sa kanya, hindi. Kung meron lang. Yan. Si May, makita mo naman na walang artificial. Mga natural beauty, si Ma'am Ray. Yan. Tingnan mo from yung mga nababago, mga kilay, ano to? Kilay dati, di ba? Eyelashes. Makita mo, mga walang nilagay. Siya talaga. Kita mo yung mga lips nila, natural na nagpipink o kaya yun na talaga. Siguro pag gutom ang mga yan, namumuti-muti na lang. Hindi nila tinatakpan ng lips. Ito na bakit yun, nagmirin ako. But that's it. Yan yung talagang sinasabi dito, no? Na beauty ng isang virtuous at ugali ng isang virtuous woman. Hindi nagpo-focus dyan sa katawan na yan.
Itong babae na dinescribe dito ay may kamangha-mangha na ugali at ganda at pagkatao. Ugali, ganda at pagkatao. Beauty, the character, and the personality. And number 2, natignan natin sa isang virtuous woman or mother ay yung kanyang pamilya. Dito, verse 11, 28 hanggang to 28, makikita mo, sabi niya, the heart of her husband that safely trusts in her. Ito yung babae na nakapture niya yung puso ng kaniyang asawa. Kinapture niya talaga. Not by crook, not by hook. Di niya tinalian, kundi sa kanyang pagkatao bilang isang babae. Nakuha niya ang puso ng asawa niya. Ang liwanag dito. Dito yung salita natupad na sabi niya, husband, love your wife. Mahirap lang mahalin ng babae, pero itong babae sinasabi niya, nakuha niya yung puso. Nanyanakaw niya. Na-steal niya yan. No? Ganda yung term ko dyan. She stolen the heart of her husband. Hawak niya talaga. Bihirang lalaki na ang kaniyang puso ay mahawakan. Pero itong babae, ganyan talaga maliwanag dito as a virtuous woman. Sabi niya, verse 11, her husband trusted her. So she was trusted by her husband. Ito yung klase ng babae na yung lalaki ay wala siyang kinakatakutan. Ang kanyang puso ay malayo sa heart attack. Dahil ang tibok niya ay normal lang na tuk-tuk. Sabi na nito, love her. Ganyan daw. Yung mga nurse, di ba? Ganyan daw yung tunog niya. Baka sabay binabanggit niya pa, love Irene. Sinasabi niya pa yung pangalan. Mapayapa yung puso niya dito. Bakit? Kasi mapagkatiwalaan siyang babae. Pagkatiwalaan. Dito sa verse 30, nasabi niya dito na yung husband ay may katahimikan. Her husband is well known at the city gates where he sits with the other civic leaders. Yung tuloy lalaki, napakaganda itong isipin mo. No? Yung asawa niya na lalaki ay naging sikat, naging kilala, hindi man siguro sikat, kilala at ginagalang sa kanilang lugar. Hindi dahil sa kanya na pagiging lalaki o pagiging husband, kundi dahil sa kanyang asawa. Ay, ikaw yung asawa ni Juan? Ang ganda, no? Ikaw yung asawa ni
ano, ni Maria. Pag nakikita ka na lalaki, ang naaalala sa iyo, yung asawa mong babae. Dahil sa kanyang manghamanghang pagkatao bilang isang babae. Ay, asawa ng gusto. Nagmaya kong magtanong sa kanilang lugar. Nawin mo ang respect ng tao, lumabas tuloy na ikaw na lalaki, ang galing-galing mong naghanap ng asawa mong babae. At malamang kinainggitan ka, sabi, ako na lang si Nathaniel, sabi nila. Para yung asawa ko, parang ganun din. Oh. Nakikita na kung gaano ka ka-bless na lalaki dahil sa babaeng asawa. Hindi nito, no? Oh, mag-isip-isip kayo, mga malaki yan, magganap ng asawa. May makita bang ganyan? Wala na. Puro maganda na lang. Wala nang virtue. Meron akong naalala ko to. Meron akong kilala na mekaniko. Mekaniko din ang motor. Alam nyo, meron siyang kaibigan na yung kaibigan niya ay nagtatahi ng mga ng upholstery na lang. Mayroon siyang upholstery. Ito kasi yung kaibigan ng lalaki na mekaniko. Actually, maitim din eh. Pareho silang maitim, pero mas maitim. Mas maitim, maliit na, na lalaki. Kapitbahay namin noon, yung kapatid noon eh. One time, na-meet ko yung tatay nung asawa ng mekaniko. So yung babae, yung asawa ng mekaniko, na-meet ko yung tatay niya. Na dating iliit lang lagi, tao ng politician, kilod daw yun. So nakakatakot yung na tao pag nagalit daw. Pero alam niyang pastor ako. Palaging nakikita, kami kung nakikita, nagkukwento-kwentuhan. One time, ewan ko kung bakit niya nabanggit. Kasi yung nag-a-upholstery, ang ganda ng asawa niya na babae. Yung kaibigan niya na mekaniko, maganda rin yung asawa niya na anak nun, yung kausap ko. Sabi niya, ay nga din pastor na gito na tao. No, kung ako lang ang maganda, sabi niya, walang babaeng maganda, ayaw kong mag-asawa ng ganyan, itim-itim na maliit pa. So, ewan ko bakit sabi ko, akala din ng kaibigan niya yan, pareho ng kaibigan niya, na maitim-itim din yung asawa niya, tangkad na babae ng ganda. Tapos sabi niya, "Hitno anak ko, Ajay!" Kinabahan ako dahil. Tapos sabi niya, mas mabuti pa yung asawa na dahil talagang, masipag yun na magtrabaho. Oo. So, kinutsa ko yung asawa ng anak niya. Kinutsa na doon, binalik ko doon sa anak. Hindi ko alam naman na anak niya pala yung babae. Ganyan, may mga ganyan na talagang naitataas yung lalaki dahil lang dun sa babae.
Kita mo yung mga asawa nila noon, yung, lalo yung mekaniko na pag lumalabas, binilhan pa ng sasakyan niya din. Tapos, pag lumalabas yun, nakashort pan na talagang nakita ni Mrs. yun. Ulang-pula ang tupa, tapos talagang gano'n na, basta gano'n na. Sobrang ano. Tapos yung asawa niya nandun na dumi-dumi. Itong pinasasabi natin ay itong babae na ito nadadala ang kanyang asawa sa respeto ng mga tao. Kaya ito naman, lalaki na ito ay talagang tiwalang-tiwala sa kanyang asawa. Verse 28, praised by her children. Praised by her children. Ano naman siya? Pinupuri, no? Her children stands and bless her. Her husband praises her. Yung talagang pati mga anak ay pinupuri siya. Bless siya. Anong ibig sabihin nun? Karamihan, kung tignan mo ang Old Testament, may mga payo na tungkol sa mga anak na dapat igalang nila ang kanilang mga magulang. Lalo, nag-umpisa dapat yan sa nanay, isang nag-aaruga sa kanila, nagsilak sa kanila. Mahirap yun at hindi masyado yun na nakikita sa mga anak, lalo sa panahon na yun. Pero ito'y hindi ibig sabihin na hindi ito mangyayari. Dahil meron dito sa Bible ang isang katangi-tanging babae na tinawag na virtuous woman na ang kanyang mga anak ay nandyan ang pagpuri, ang asawa nandyan ang pagpuri niya at talagang ikinasasaya nila ang kanilang nanay. No? Matindi yun. Ano kaya katangian? Anak ko yung ginawa ng nanay nito. Kung may nanay ako, pero nagka-problema ako, pero nanay ko pa rin yan. Problema ako sa pag-aaral. Sabi ko, hindi nag-aaral ang nanay ko, kaya hindi maintindihan ng pag-aaral mo. Pero siguro sa ibang dako, itong babae na itong binabanggit dito ay completely na nadil niya ang kanyang mga anak. Siya ang pinagmumulan ng katahimikan at lakas ng kanyang pamilya. Itong babae. Tatag, sabihin na lang natin, tatag ng kanyang pamilya. Matatag ang kanyang pamilya dahil sa virtuous woman na ito. Kung ang pamilya ay tumayo yan sa tiwala at katapatan, may isang babae na dapat pumapel. At sino yun? Yung woman, yung mother.
Yung tatay, siguro sa version ngayon, no? Kahit siguro noon, yung tatay, karamihan tatay noon, ang ginagawa ng tatay noon. Na, ano yan eh? Lalo nung panahon ng Roman Empire, ang karamihan dyan, kung hindi sundalo, ay yan yung mga farmers o kaya fishermen. Expose sila sa trabaho. Hirap. Ang buhay noon ay hindi kasinggan ng buhay ngayon. Imagine nyo na lang na noon ay lahat puro manual. Correct? Very physical ang trabaho noon. Emotionally, mentally apektado. Pero may isang babae na napakatapat at siya ang naging dahilan na yung lalaki ay mapayapa pa rin na nabubuhay. In short, hindi pabigat, hindi nabibigatan ng asawa at pamilya. Pwede pala yun sa babae. Opo, pwede yan. Makita natin dito sa verse 27 na kanyang inaruga wisely ang kanyang pamilya. No? She looked well to the ways of her household. Sabi niya verse 27. Ibinibigay niya yung mga pangangailangan. Not necessarily kung i-base mo noon, yung buhay noon, lalaki talagang naghanap buhay. Sila sa bahay, para sa mga anak. Yun ang kultura, lalo sa ganito. Lalo pag ang tatay ay sundalo. Pero itong babae na ito, talagang ibig sabihin na ginagamit niya lahat ang meron sa kanya, anuman ang meron, ginagamit niya ng maayos, good manager sa bahay para sa kanyang mga anak at sa pamilya. She provides. May magandang example pala ng paghambingan ng buhay ng babae noon. At ngayon, medyo iba nga. Pero dito sa describe, parang yung manok. Kita nyo ang style ng manok. Napansin ko yung mga manok ngayon. Kahit naaarawan yung pinagpuntahan niyang pag-itlugan kasi pasawayayan niya yung nilagay ko, punta doon, napunta siya sa may naaarawan siya, makita mo na parang mamuti-muti na yung ulo niya. Nandun pa rin, inukuhan niya yung itlog niya hanggang mapisa. At pag mapisa, makita mo yan, pag hawakan mo yung anak mo, magtatakbuhan, siya ang umaharap. Kala mo, lalaban, taas na yung pakpak niya. Lalaban. Tapos makita mo, kahit bigyan mo ng pagkain, akala mo na siyang kakain, lagay mo sa kamay mo para siya lang naman kakain. Tutukain niya, kakalat niya yan para kakain yung mga sisiw. Oh. Kahit na yung nilagay kang pagkain ng mga sisiw. How many times na-try ko yan? Gusto ko ikaw naman lang kakain. Bakit? Diyan na nga yung mga tutukain niya, kakalat niya. Tapos itawag-tawag na, kakaan kayo, makan kayo. Ganyan yung itong babae na ito. Tapos sa bandang umaga, lalo pag bago-bago pa lang sila,
Hindi siya lumalayo. Diyan, hindi niya lalayo. Alam niyo ginagawa niya pag nagpakain ka, pagkatapos, opo siya. Pupunta doon yung mga sisiw sa kanyang pakpak. Pag naman, pag matagal-tagal, tatay, iinom siya doon, papainumin niya. Kaya dahil nakita ko na ganun po pala, style ng mga manok, pag ganitong kaliliit pa lang, sinunod ko na lang. Para mas madali na mangyari yung gusto ng manok na pag kumain sila, uupo na lang siya, nandun na naman yung kanyang mga sisiw. Ganun ka-protective ang manok at parang itong babae na ito. Na hindi niya lang pinapakain kundi piniprotektahan na ang kanyang mga sisiw. I-prepare niya lahat. I-guide niya hanggang paglaki. Yung black, nakita ko, sabi ko, bakit ito hanggang ngayon, hindi niya pa rin ihiwalay yung mga anak niya. 11, akay-akay niya yung 11. Ganyan nakalalaki. Oo. Malapit-lapit na rin pwedeng ano. Kasama na po rin, pinapakain niya. Parang punta ko napakain. Yung iba, parang marunong na, pero itatawag niya pa rin. Ginaguide niya pa rin sila. Para niyang sinasabi, dito kayo lalaban. Dito kayo mamasyal. Dito kayo nakalap ng pagkain. Hindi niya kinocross dyan. Doon ako nagpapasalamat. Baka sabi niya, mamamatay dyan. Dito lang. Ito yung babae. And lastly, pangatlo, yung tingnan naman natin itong babae sa komunidad. In the community. Verse 20, may makita ko dyan, sabi niya, her heart's compassion. She stretched out her hand to the poor. Ay, grabe ang sinasakupan ng itong babae. Hindi lang siya nagtataglay, may character, kundi na-i-extend niya yan sa kanyang pamilya. Hindi lang sa pamilya, lumabas pa sa komunidad. Yan, itong babae na to. The hand, nagpapakita yan ng serbisyo. Pagtulong, ganyan. Pag-abot ng mga pangangailangan, that is the symbol, yung hand. At itong babae na ito, sa kanya yung kamay na yan, hindi kamay ng iba. I mean, galing sa kanya. Hindi siya, hindi. Galing sa kanya, ginagamit niya yan para sa kanyang pamilya, tumatagos sa labas yan, yung pamilya, hanggang labas. Stretch, yan sabihin stretch, tumatagos, umaabot, out her hand to the poor, yung mga taong nangangailangan. Hindi niya sinasabing may complain ng tumutulong-tulong ka yung sarili mo, hindi mo tulungan. Hindi ganun siya. Ito yung babae na pag kumain siya, kumain ng anak niya at busog niya, iniisip niya yung mga iba. Binibigay niya din. Nag-aabot siya sa iba. Hindi yung hanggang sa pamilya lang. Meron siyang inaabot galing sa kanya yun. Hindi siya self-centered, kundi ito ang meron siya, compassionate. Compassionate. So meron siyang heart's compassion, no? Maawain siya.
I praise God na si Mrs. naiintindihan niya yung ganun na ministry. So, naintindihan niya na kami ay nabubuhay hindi lang sa sarili namin. Hindi nabubuhay kami na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod din sa mga taong nangangailangan na pwedeng abutan ng makakaya. Hindi pilit, kundi kung ano yung makakaya. Dahil sa awa. Pangalawa, generosity. Generous. Ito ang makikita mo sa pag-abot ng pagpapaabot mo kung anong meron ka. Generosity. Mercy. Awa. Ang hirap mabuhay na hindi ka maawain. Itong babae na ito ang example. Kindness, kabaitan, mabait ito na babae. Ang kanyang pagmamahal ay extendable, hindi limitado. Lesson. Ang tunay na pagiging spiritual ng isang tao or godly ng isang babae ay nakikita kung paano niya itrato ang kanyang pamilya at ang mga ibang tao. Ano ang abot ng isang babae na virtuous, na may pagmamahal? Ito po ay malawak ang sinasabi. Yan, nagpapakita na tunay na spiritual siya. Verse 30, last, sabi niya dito, 30 ba yan? Sabi niya, there are many virtues incapable woman in the world, but you surpass them all. Wow. Kaya ito na yung sinasabing the only one. He is not the number one. When it comes to the being a virtuous woman. Kasi sabi niya marami ang virtuous woman. Pero itong babae na na-describe na ito, siya ang pinaka. You surpass them all. Kaya't mga kalalakihan, ito yung message siguro sa atin yung last verse niya. Sabi niya dito, charm is deceptive or beauty is deceptive. Beauty doesn't last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Ako hindi na ako naniniwala sa swerte malas. Meron yung sinasabi kasing good luck na lang sa inyo. Okay, ako sabihin ko as Wheeler. Iba ang ugali pag bata-bata kayo hanggang sa pagtanda. Tikalpon na to. Hindi pareho. Pag bata-bata pa kayo, ang dami niyong pinaka-adyasan, hindi pagkakaunawaan, mga prinsipyo at pananaw sa buhay. Kaya kayo nag-aaway.
Pero kung pagpakinggan ninyo ito, pag isa lang ang layunin ninyo, bilang isang Kristiyano, anong layunin ninyo? Paglingkuran ng Diyos at mabuhay para sa Diyos. Pag yan lang, shortcut yan, walang away. Wala yan. Now, balik ako dito. Pag ang babae ay natuto at napunta sa pagiging virtuous, totoo yung napag-aralan natin. Ang lalaki, magkakaroon ng kapayapaan. Hanggat ang babae ay hindi niya matutunan at i-achieve ang isang buhay bilang isang virtuous mother, magulo ang buhay ng mag-asawa. Pero ito po ay hindi imposible na ang mag-asawa ay maging matahimik. Mangyayari po ito dahil nasa Bible na meron po mga virtues. Mas magandang matutunan, mas mapayapang buhay. Kayong mga babae, wala naman dito si Juan, ang advice ko, si Mrs. natuto sa buhay na ganyan. To confess, at our age, ayun po nakikita din na sana noon pa na nagawa ng Mrs. But I praise God na mabot din ng time na naka-adjust siya sa ministry at naka-adjust din ako. Doon ko tuloy nakikita yung katotohanan na kung minsan sinasabi ko, naging kawawa ka tuloy. Naging kawawa. That is karanyahan na perspective. Dahil yung kung maranya lang, hindi natupad sa buhay mo. Pero siya din lang nagsasabi, na anong problema ko, wala naman. Okay naman ako sa buhay ko na. Naglilingkod ako, na-bless naman. Ganun po. So, meron ang virtues. Meron. Kaya kung virtuous yung asawa mo, ikaw din lalaki, tayo. Pagpunta, sino asawa mo? Ay, asawa ko si Juan. Ganito. Ha? Ikaw ang asawa ni Irene? Oo. Tapos, tignan mo yung mukha niya. Kung anong reaction niya. Masaya siya. Ay, ikaw pala. Kaya pala, ganito si misis mo. Ganun ba? Mahirap naman. Ha? Ikaw ang asawa mo niya? Tignan ka pa ang mukha. Dugyot-dugyot mo. Yung asawa mo. See? Hindi po yan ang result ng isang babaeng virtuous woman sa kanyang asawa. Pati rin sa mga anak. Thank you very much. That is our lesson.